Talagang naman natin siyang Lord sa buhay ng Diyos. Ang problema kasi, yung buhay ni Ruth, sa buhay natin, no? Si Ruth, mga kapatid, ay isang Moabita. Kung di niyo alam kung nasa anong Moab, ang tapat ng Jerusalem ay Ammon. Ang tawag natin sa panahon ngayon ay Amman Jordan. Galing ka ba doon, ate? Amman Jordan. Ang baba ng Amman Jordan ay Moab. At dyan galing si Ruth. At si Ruth ay wala tayong Ruth kung walang Noemi. Sabihin niyo Noemi. Si Naim or pleasant ang pangalan niya, ay nung siya ay nagkamalas-malas ang buhay niya sa Moab, sa abroad. Dahil sila ay galing dito, di ba? Galing sila sa Bethlehem. Tapos sila ay nag-abroad. Sa panahon na yan, siguro hindi pa abroad yan. Kaya lang, gawin alam natin abroad dahil Transjordan, hindi na bahagi sa Canaan, di ba? Ito yung Canaan dito sa side natin. Dito sa Jordan, yung Transjordan sinasabi, hindi na bahagi ng original na Canaan. Yan ay labas na. Ang Transjordan ay bahagi ng paglalagalag ng Israel nung sila nasa Egypto, di ba? Nung sila nag-cross, saan sila nag-cross? Kakaalala. Saan sila nag-cross? Anong river sila nag-cross? Jordan. Natuyo yun nung sina Joshua. Naalala mo ba yun, Nishi? Nung sila itatawid, natuyo yung Jordan. Ang sabi ng Diyos, magtayo kayo ng mga malalaking tipak ng mga bato para paalala na minsan nag-dry ito. At pagka tumaas na ulit, pag tinanong kayo ng mga anak ninyo kung ano yan, ay tumawid kami dyan, nandito yung lupa. Kaya, si Noemi ay nag-abroad. Kasama niya yung asawa niya at dalawang anak niya. Diba? Maganda sila, ano? Parang apply natin, ano? Sa US, kasi yung, ano tawag niya? Family, ano? Ano tawag na naman? Yung sama-sama kayo? Landing immigrant ba? Yung ibang program, di ba? Hindi yung, kuminsan kasi, unang-una yung ano, tapos dadalhin mo sa isa yung pamilya. Pero meron na yung program na, ano, sabay na kayo pupunta ng abroad. Alam niyo ba tinutukoy ko? Wala kayong alam. Alam niyo yan? Yung parang na-apply mo sa sama-sama na kayo. Alam niyo yun kasi, no? Yung parang, hindi ko lang anong pangalan na. Family reunification. To cut the story short, si Noemi, asawa niya, tapos meron siyang dalawang anak, ay pumunta sila sa Jordan. Huwag natin sabihin Jordan dahil ang tawag ng Bible ay Moab. Nasaan ang Moab? Baba ng Aman, di ba? Ammon. Yung baba ng Ammon ay Moab. Ngayon sa Moab na yun, tapos nung makarating yung single pa yung si Nabalon noon at Shilon, pagkadating nila doon, nag-asawa sila ng mga Moabite. Ang napag-asawa ni Malon ay si Ruth. Diba? Tapos, nagkamatayan. Namatay ang pangasawa ni Ruth sa Moab. Tapos, namatay din yung mga napag-asawa ng mga anak niya mismo namatay. Ang nabuhay, yung mga in-laws. Mga manugang. Orpa, at saka si Ruth, si Orpa. Palagi ko Orpa. Si Orpa, tsaka si Ruth ang nabuhay. Pero sabi ni Noemi, kahit umuwi ako, kahit mag-asawa ko ngayon, magkaanak, matanda na kayo para maibigay ko yung mga magiging anak ko. Kasi ganun yung tradition na noon. Pagka, kunwari, ako ay namatay, tapos si Pastor Amel, may kapatid akong nakakabata, tapos yung kapatid ko, ay dapat mapunta kay Pastor Melody para yung pirata ay mabuhay.
Parang gusto nilang buhayin yung pangalan, yung name. Tapos kukunin dun sa seed mismo ng kapatid. Ayan, sabi ni Noemi, kahit na magkaanak ako ngayon, hindi na kayo abutin. Lola na kayo pag lumaki yung mga anak ko. Kaya sabi niya, uuwi na ako sa Bethlehem, uwi na rin kayo. Kaya dito yung papasok yung pagkasabi ni Ruth na kahit iwanan kayo ni Orpa o ni naman, di ko kayo iwan. Where you go, I will go. Where you live, I live. Your God shall be my God. Your people shall be my people. Diba? Yun yung very classic na statement na iniwan ni Ruth kay Noemi. Sabi niya, don't send me home. I want to go with you. Na yun ang declaration niya na ayaw niya na maging Moabita, ayaw na niyang magkaroon ng ibang Diyos, kundi embrace ko na yung Diyos ni Noemi. Kasi very strange dahil si Noemi, sabi niya noon, gusto ko naman mag-change name. Kailangan ba kayo change name dito yun? Marami. Change name, di ba? Gusto mo mag-change name, ayaw mo ng name na pleasant. I want to be called Mar'a. Which means? Bitter. Mar'a. Bitter. Dahil pinagpait ng Diyos ang buhay ko. Namatay mga anak ko, namatay ang asawa ko, namatay ang mga anak ko, ang natira, itong mga in-laws. At mabuti kung namatay sila, maraming pinamana. Ang pinamana, Walang. ang pinamana ay utang. Eh sabi niya, huwag yung tawagin Naim. Call me Mar'a. Dahil pinapait ng Diyos yung buhay ko. Totoo ba yun? Pinapait ng Diyos ang buhay mo? Mga kapatid, sa isang part ng buhay natin, mangyayari talagang papait ang buhay natin. Dahil hindi tayo taga dito. Amen ba? Pag ikaw'y tagalupa, dito ka na lang, no? Hindi kami tagalupa. Sino mga tagalangit dito? Amen. Pag ikaw ay nasa lupa, dadanas ka ng paghihirap. Lalo na pag ang presidente mo si BBM, at tayong pag-asa. I wish kay Duterte ay uunlad, kaya lang sa yung trend ng corruption sa gobyerno natin, kung kasama akong magsalita, pero yan totoo, hindi ko nakakita ng mga ng Pilipinas. Hindi ko nakakita mga kapatid. Noong panahon ni Duterte, sabi ko, wow, parang may pag-asa, kaya mamatay yung mga drug lord. Buhay na buhay sila sa akin mga kapatid. Sila nagpapasahod ng mga government official. Yung mga pinapatay ni Duterte, binukay yung BBM. Nabuhay na maguli yung mga... Masama mong sabihin, masakit mong sabihin. Kaya lang ito ang ibig sabihin mga kapatid. Hindi pinapait ng Diyos yung buhay natin. Mapait talaga. Yan ang buhay. May diabetes, may ampalaya, ganyan ang buhay. Diba? Hindi palaging. Hindi palaging matamis. Gusto niyong mabuhay ng matamis? Gagaya kayo sa akin, diabetes. Diba? Kaya nahingi ako ng vitamins kay Rishi ng mga chocolate. Sabi ni Risha kasi, chocolate yan, hindi yan sugar. Kaya sabi ko, amen. Chocolate to, hindi sugar. Totoo lang, sugar po yung chocolate. Baka sabi ni PA, hindi daw yan sugar, chocolate daw yan. Hindi totoo! Ang chocolate ay... Sabihin niyo, sabi ni PA, sa pulpit niya nga sinabi chocolate, hindi daw yun sugar, chocolate daw yun. Ito, ganyan ang buhay. Ang ibig sabihin, pag hindi ka mapait ngayon, dadating papait din. At pag napapait ka ngayon, tatamis din. Ang buhay ay cycle. Cycle ba?
Cycle. Kumusta? Masaya? So, hindi. Hindi. Di ba? Parang cycle. Imagine kung pa ikaw ay palaging nakangiti, kahit walang nakakangiti. Ang tawag natin dyan ay sinto. Di ba? Imagine, kunwari, walang nakakatawa, tapos naka-smile ka. Ano nga po, brother Ben, tignan mo kung okay mo siya. Di ba, yung kunwari naka-smile, hindi ako nagpapatawa, tapos naka-smile ka, may kulang ka. Amen ba, kapatid? Huwag naman yung papatawa ko eh. May kulang ka din, di ba? Ang ibig sabihin, ito, mga kapatid, ang buhay ay hindi palaging masaya. Tandaan natin yun, no? Kasi sabi ni, ano pangalan niya? Ni Solomon, na nagsulat ng Ecclesiastes, may panahon ng pagtawa, may panahon ng pag-iyak, may panahon ng mamamatay, may panahon ng magpapanganak, di ba? Hindi siya palaging may panahon ng kapayapaan, may panahon ng gera, di ba? Ngayon, panahon natin gera. Pagkatapos ng gera ay ceasefire, kapayapaan. Pagkatapos ng kapayapaan, gera. At tawag natin dyan ay cycle. Sa Hebrew, meron tawag sa pelikula. May pelikula ko noon nung boy pa si Abner. Mishak Akayim. Laro ng buhay. Mishak Akayim. Dahil ganun talaga, no? Kung minsan, ang buhay ay nagbibiro, di ba? Kanina, mainit na mainit, biglang lalamig, di ba? Parang, ano yun, ang init-init, biglang uulan. Napansin niyo yun? Yung, kumisan unpredictable. At tanda natin yung mga taong lubos ang sakit nila sa laban sa Diyos at laban sa kapaitan nila, dahil hindi nila i-expect na ang buhay ay magkahalong tamis at pait. Dapat isiksik mo yung kukote mo. Na pag dumating yung kapaitan, huwag mong sabihin pinapapait ng Diyos. Amen ba? Papait talaga! Yan ay sangkap ng buhay. Diba? Dati, may visa ako, tapos nung mamatay ang amo ko, namatay ang amo ko. O naiwan ko amo ko, wala. Ganyan lang. Mag-enjoy ka, kung may visa kapag wala, saan kasama tayo magtago? Ganyan talaga ang buhay. Amen ba? Amen. Gusto sabihin ko, basta by faith, hindi ako makakita. Dahil pinag-pray ko, pastor, na mabulag sila. Pag hindi na bulag, hindi na huli ka. Amen ba, mga kapatid? Mag-ingat. Yung pala may advice ko kay Kuya Edison, stop. Look. Sin. Look, tignan mo yung cellphone mo, baka may nag-post na pala na mag-ingat sa binyuda, tapos binyuda ka pa po. Guna. Di ba? Saka doon sa face. Ang layo niya, talagang silong niya yun. Gusto ko ang buhay ni Ruth. Dahil si Ruth, iniwan ng Moab. Di ba parang tayo, iniwan natin ang pagkakaiba natin kay Ruth at sa atin, una sa lahat, si Ruth, malapit lang ang Moab. Diyan lang sa kalapit lang. I think, nung punta tayo ng Mama Nima, 45 minutes lang diretso di ba? Siguro pagka pupunta ka ng Moab, pababa, mga 50 minutes, diretso galing Jerusalem. Imagine, lapit-lapit pa ang Tel Aviv lang, alam mo saan ang Tel Aviv? Lapit-lapit na dahil border na kagaya, may immigration na dyan sa Jordan side. Kaya, parang gusto ko kay si Ruth dahil naaalala ko tayo. Di ba? Iniwan din natin yung lupain natin. Tapos inuiwan din natin yung religion natin. Di ba? Tapos pumunta tayo, in-embrace natin ang si Noemi. Sino ba si Noemi? Ito, Noemi ay dating amo ni Ate Janet. Di ba? Amo ngayon ni Pastor Melody. May mga pangalang gumagamit na rin ng Noemi sa Israel. Ang Noemi is a Jewish woman.
At ang paniniwala ng isang Hudyo ay merong nag-iisang Diyos, di ba? Palagi natin sinasabi, napapakinggan sa synagogue, kung kayo may pupunta na siya, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad, di ba? Listen Israel, the Lord our God, the Lord is our God, the Lord is one. Di ba? Yan ang paniwala ng Yehudiya, yung Jewish. Tayo mga kapatid, we also believe in only one God. At anong pangalan niya? Hindi pa Jesus. God of Israel. Ito muna tayo dahil mamaya pa makikilala ni Ruth si Yeshua. Diba? Ito. Punta muna tayo doon. Nag-abroad siya, pumunta siya dito, at mabuti na si Ruth, may kakilala na siya, no? Yung mother-in-law niya. Kasama na niya pumunta dito. Pero, tayo, punta din tayo dito, gusto wala tayong kamag-anak. Diba? Malibang kay Neti yata, nandito na si nanay nung pumunta si Neti. Nauna ba si nanay? Kasi tayo, nauna si nanay. Diba? Ito yung babaeng pinagpala sa lahat. Di katulad na, pagdating namin, wala kaming kakilala. No? Pagdating ko, ang unang nakilala ko, na naalala ko ay si Mr. Ferdy. Di ba? Talagang dati mayroon akong, ang first hotel ko dyan ay sa, sino nakapunta na kumain sa Christchurch? Sino nakapunta na sa Christchurch? Tapat ng David Citadel. Saan pala, kawawa naman kayo. Ang Christchurch kapatid ay David Citadel. David's Tower dito. Ang tapat niya ay Christchurch. Yung Christchurch, meron siyang guest house. Diyan ako unang naka-stay. Now, tayo naman mga kapatid, marami sa atin ay nakakilala sa Lord, sa ating Panginoong Jesus, dito sa Israel. Kung ikaw yon, pakitaas ang kamay. Walang bawa, oy, palagpakan naman natin sila! Yay! Paulit nga, yung mga nakakilala sa Lord sa Israel. Wow! Palagpakan natin sila ulit. Imagine, nakilala mo yung totoong Diyos. Hindi sa Pilipinas. Ang Diyos mo sa Pilipinas, alin sa mga taga San Carlos ng Carlos. Yung mga taga Manawag, si Lady of Manawag, di ba? Meron silang, depende sa lugar mo, meron kayong mga patron. Di ba? Sa, ewan ko, sa Pastora Melody, meron din silang patron eh. Mga Batanggenyo, iba-iba, no? Ng mga Diyos. Pero pagdating mo sa Israel, nakilala mo yung tunay na Diyos. Sino ang tunay na Diyos sa mga born again? Sino si? Jesus! Amen. Punta na tayo doon. Bago yan, punta muna tayo dito sa verses natin. Ruth chapter 2, at basahan natin yung pagkakilala ni Boaz kay Ruth. 1, 2, 3, go! Isang araw, sinabi ni Ruth kay Noemi, gusto ko po sana pumunta sa bukid at mamulang na nalalaglag na buhay mula sa nagpag-ayon sa bukid ng tao na mapayagpagod sa akin. Sumusunod si Noemi, o sige na. Kaya umalis si Ruth at mamulang na nalalaglag mula sa mga nagpag-ayon. Karaon na doon siya doon sa bukid ni Boaz na kamag-anak ni Elimelech. Si Boaz ay mayaman at makapangyarihan. Si Ruth ngayon ay nandito na siya nakabalik na sila sa Israel. Tapos si Ruth ngayon ay, sabi niya, palagi siya nasa bahay, nabuboring na siya sa mother-in-law niya. Sabi niya, gusto kong magtrabaho para may makain tayo. Diba? Sa panahon nila at panahon ngayon, leave it or not. Hanggang ngayon, mga kapatid, ang agriculture industry ng Israel, pag mag-aani, dapat hindi aani lahat. Hanggang ngayon. Kasi paano madalaman nyo? Dahil si Ate Nanette, sana hindi siya nandun. Si Ate Nanette, bago siya mag-born again, hindi siya, ay dating porn star ng Hypa. Ito. Dati siyang porn star ng Hypa bago siya mag-born again. Kita mo lahat.
Nung nagpapamanicure ako noon sa kanya, di ako makatingin dahil di maka... Sabi ko, natatakot ako, pagka ako'y nakatingin sa kanya, hindi na ako makaalis. Yung pagtingin, kaya, kasi kita mo lahat. Talagang kita mo lahat pagka mag-short siya, ay hindi short, very short. Ang tawag sa kanya ay 4-star na kahit pa bago siya mag-born again. Ngayon mga kapatid, normal na ang damit niya. Hindi ko na sasabihin na, ate, close naman niya, ate, lalaki kami dito. Hindi ko na sasabihin talaga. Dahil na-born again siya. Si Ate Nanette, sabi niya, Pastor, sabi ko, saan niyo kinukuha yung mga inaani ninyo? Dinadala nila sa church yung mga naaani nila, mga gulay, o mga prutas, kalamantina. Sabi niya, Pastor, doon kasi sa pinag-harvestan na, nag-iiwan talaga sila. Naintindihan, ibig sabihin, yung Old Testament tradition noon na mag-iwan, sabi ng Diyos, huwag niyong kakalbuhin yung mga mag-iwan kayo konti para sa mga mahihirap at walang trabaho, walang may kaya, ay ginagawa pa rin nila. Sa mga dayuhan. Oo, at kaya pwede natin na net, dahil dayuhan, kinukuha talaga nila. Kaya marami akong, pagaling ko ng Haifa, marami akong, shaman. Marami akong dala, bigat, minsan. Ito. Kasi, sabi niya, susundan ko yung mga nag-aani, tapos yung mga naglalaglag, take note. Hindi yan nalaglag, pag naitali na, nilalaglag. Bakit? May mga nangangailangan na dito sa harvest natin ay pwedeng may makinabang. Sobra-sobra to sa atin. Laglagan natin konti yung mga nakaabang. Grabe, Ito sa panahon ni Ruth, sabi niya sa mother-in-law niya, ako ay mamumulot ng mga nalalaglag na ukay sa tagapag-ani sa bukid ng taong dapat may permission, Dapat may permission ka doon sa field na yun. At napag-agree ba si Noemi? Oo, malis si Ruth, namulat. Nagkataon doon, siya namulot sa bukid ni Boaz sa kamag-anak ni Elimelech. Sino si Elimelech? Asawa ni Noemi. Ha? Asawa ni? Noemi. Ito. Nabasa niyo ba yung magic word ko dyan? May magic word ako dyan sa last phrase. May magic word ako. Palagay ninyo, ano ang magic word ko dyan? Ito yung palagi nangyayari sa Esther at nakita ko sa Ruth, nangyari din. Manghulang nga kayo ng magic word. Kung meron akong magic word dyan, di ba? Tagapag-ani, sige anak. Sige, huwag na natin pahabain dahil baka mawawala na ako ng oras. Ang magic word ko ay nagkataon. Nagkataon. Ang pinagbubulan, kanya. Meron ba? O wala? Meron ba? Meron, ayun. It's so happen. Ang galing na yung salat, It's so happen. Nagkataon. Talagay niya, nagkataon? Talagay niya, nagkataon? Kamag-anak ni Elimelech yung kanyang pag-aanihan? At nagkataon? Sabi na nagsusulat, nagkataon. Pero sa Diyos, hindi kailanman nagkataon. Talagang nilid siya ng Lord na diyan ka mag-pick up. Amen na? Pero niniwala ko na dito ka sa Israel, hindi dahil nagkataon ito ang taunang nag-yes, kaya dito ka nakapunta. Amen na? Sa totoo lang, habang nag-a-apply ka, ginagabayan ka ng Lord. Sa Israel ka pupunta. Alam niyo ang unang mission field na gusto kong puntahan? Anong yan ang mission field na gusto kong puntahan? Hindi Israel? India! Nung sinunog yung mga missionary Ate Janet
Sabi ko, ayaw ko masunog. Ibang bansa ang pupuntahan ko, hindi ako pupunta ng India. Ang first choice ko ang pupuntahan, kasi ako nag-aaral ng missiology. Pag ikay nag-aaral sa mission school, ang unang tanong sa iyo, pagkatapos mo ng mission school, saan ka pupunta? Dapat meron kang, dahil cross-cultural mission yon, dapat meron kang ibang bansang pupuntahan. Wala kang maisagot. May nag-prophesy sa akin na ako'y pupunta ng Israel. Natakot ako sa India dahil nagsusunog sila ng mga missionary. Kaya ang pinili ko ay nagkataon. Diba? Pero pagka nangyayari at the moment, kunwari kayo nag-apply, ay, pastor, ito kasi yung una, kaya dito ako nakapunta. Kaya, pwede natin sabihin, at the heat of the moment, nagkataon. Pero, at the back of God's mind, naisip na niya to. Alam niya na mabuborn again ka sa Israel. Alam niya na dito tataas ang level ng commitment mo. Alam niya na dito ka gagawin. Amen. Diba ang sarap na alam niya? Ibig sabihin, yung kapaitan ng Pilipinas ang nagdala sa Israel. Mapait ang Israel? Mapait na matamis. It depends. Hindi natin alam kung paano. Mapait dahil malayo ka sa pamilya mo. Siyempre, palaging mapait pag malayo sa pamilya. Pero matamis. Diba? Damdam na damdam natin ang tamis. Amen ba? Ate, tama ba ako? Pag mapait yan, umuwi ka na. Diba? Yung kinikita mo ay nakakapag-bless sa pamilya mo, nasusuporta mo pag-aaral, na ibibigay mo pangangailangan. I think it's sweet. Sweet ba? Ang bitter kapatid, pag ikay nasa Pilipinas at hihintay ka ng MTCM, hihintay ka ng control number, yan ang masakit, mapait. Kaya pag ikaw yung, pagka nagpapadala ako ng bidig natin, may mga ito, pastor, dadaan lang. Masama ang loob nila, no? Dadaan lang daw yung sahod, dadaan lang sa kanila, tapos nandun na kaagad. Sabi ko naman, ayaw ko naman akong naghihintay dun sa Pilipinas. Gusto ko akong nagpapadala. Di ba, ang sarap na ikaw ang nagpapadala? Ang mahirap yung naghihintay ko. Gusto ko yung padala ni Nation. Wala kang pagbilib. Di ba, kung kunwari ikaw yung naghihintay doon, anong gusto mong sitwasyon? Yung nagpapadala o naghihintay? Masarap din siguro naghihintay, no? Masarap din naman siguro, no? Tara, ito mga kapatid. Pagka nag-date, yung magpapadala, di ba parang ka din yung, parang, paano na kaya? Bakit si Carol kaya ay, adjust na yung wala pa rin padala? Di ba? Yung kunwari ikaw yung tumatanggap, di ba meron ka din parang anong pangalan niya? Alala na, bakit wala pa? O kunwari yung, ang bad news ay sinaway, ay, iniiwan ko ng amo ko, wala na akong amo ngayon. Siguro yung mga nasa Pilipinas, no? Bigay niyo ng bagong amo to. Diba, no? Ito. Punta na tayo kay Ruth. Si Ruth ay nag-abroad, pumunta dito. Hindi siya pumunta dito para makinabang sa kayamanan ni Noemi. Nag-abroad si Noemi, pumunta siya ng Moab dahil tagutong sa Bethlehem. Paano tayo dito? Pero parang tapos nung narinig ni Noemi, may balita na, uy, may anihan na daw, may barley harvest na sa Bethlehem. Balik tayo. Yan tinatawag nating Aliyah, di ba? Aliyah.
babalik na tayo uli sa pinanggalingan natin, di ba? Yung pinanggalingan natin. Tapos yun ang gusto nila, mamumulot. Tapos ang sabi nila, di ba yung sinabi ko, ang in-highlight ko ng word ay nagkataon. Nagkataon. Doon sa, siyempre yung nagsusulat, nagkataon. Ito ang tama naman, nang pag-aanihan niya ay yung kamag-anak ni Noemi. Hindi kayo mag-anak ni Noemi. Ang mag-anak ni Elimelech. Na ang pangalan ay Boaz. Boaz. Basta na tayo sa sunod. 4. Habang nandoon si Ruth, 1, 2, 3, go. Habang nandoon si Ruth, ay dumating si Boaz mula sa Bethlehem. Ay, natin ang pagkakapag-ani. So may ginawa ang Panginoon. So huwag ang pagkakapag-ani. Pagpalahan ang ginawa kayo ng Panginoon. Tinanong ni Boaz ang pagkakapag-ani na siwa sa mga pagkakapag-ani. Sino ang dalagang yan? Habang nandoon si Ruth, saan si Ruth? Sa bukid. Sa anihan, ano? Si Boaz daw ay galing? Ibig sabihin, yung pinag-aanihan niya, hindi Bethlehem, no? Galing Bethlehem, somewhere near this area, dito sa side na ito, at meron silang greetings, di ba? Ang usual greetings ng Israel noon ay Shalom Aleichem, hanggang ngayon, Shalom Aleichem. Pero, ang ginagamit nila ay, yung the Lord bless you, no? The Lord bless you. Iberech Adonai. Parang blessing, ano? Pero may respond, and also with you, di ba? Ano yun? Di ba yung nasabi na melody sa akin, hindi niyo daw maintindihan nyo, yung peace be with you. Nakikigaya. Alam ko yung mga kapatid, dahil di ko din alam yun, Peace be with you. Diba, pag sinabing peace be with you, ang sagot ay, and also with you, di ba? Ano yun, responsive, di ba? Ganun din, di ba? Shalom Aleichem. Aleichem Shalom, or sa Arabic ay Salam Alaikum. Alaikum Salam, di ba? Binabaliktad lang nila yung words. Tapos si Boaz ay tinanong niya yung katiwala. Sino ang dalagang yan? Mukhang dalaga siya, pero siya ay widow. Diba? Balo, di ba? Balo na siya. Siguro medyo bata-basa pa siyang tingnan. Sige na, basta tingnan natin sumukit na yung katiwala. Kung siya yung makabita na sumama kay Noemi, na umulit mula sa mga, nakiusap siya sa akin na bayan ko siya na mabulot ng mga bulan na nalalaan mula sa mga kapatani. Wala kanina umaga, tuloy-tuloy ang pagkakatawa niya ang ngayon. Nagpahinga na siya ng sandali sa kubol. Pinakilala ng katiwala kung sino si Ruth. Si Ruth ay isang Pilipini. Di ba? Hindi taga dito, Moabita siya. Di ba? Moabita siya. At sumama lang siya kay Noemi. Tayo walang sinamahan, ano? Wala tayong sinamahan, talagang lumipad tayo solo, ano? Sino ang lumipad? Sino ang nagbangka dito? Kami ho, mga kapatid, lumipad ho kami, ano? Lipad talaga. Ang naalala ko, sinakyan ko pa noon, El Al. At di ko makalimutan, hindi ako makakain manong sa El Al. Alam mo kung bakit manong pa pala hindi ako makakain sa El Al? Ang sarap ng pagkain sa El Al. Di ko makain. Sa loob-loob ko natatakot ako, baka ako'y ma-A to A. Dahil ako ay tourist. Walang visa galing sa Pilipinas, pipikapin ko lang ang visa ko sa Bingoryon. Kinakabahan ako. Ang sarap ng pagkain ng ating madinig sa El Al plane. Lahat inaalok sa akin. Sabi ko, no. Sabi ko sa Lord, di ko ito lahat kakainin. Papasukin mo lang ako sa Israel. Parang ito nakikado ko sa Diyos na. Parang, Lord, masasarap ito. Pagpasukin mo lang ako sa Israel. Nahiya kasi ako, pag ako'y na A to A,
Dahil, di ba, ako yung nakapunta ng, meron akong pamasahe, Sister Seth, kung naalala mo, matagal na akong nag-preach dito. Di ba, yung pamasahe ko, hiningi ko lang sa mga churches, di ba? Fundraising ang tawag, di ba? Naghingi ako sa mga churches, binigyan ako ng mga churches ng pera hanggang mabuo yung $1,000 US. Hindi 1,000, 1,200. 2001, ang ticket ko back and forth, 1,200. Kaya sa lang ko, Ate Janet, pag ako na ito ang kinakaya ko, sabihin ng mga taga sa amin, tapang itong mangingi ng pera, sabi, pupuntang Israel, dito din pala. Di pag na ito, nandun ka uli. Sabihin ng Bicurian sa'yo, sorry, we refuse entry. Lipad ka sa susunod na flight. Di kumastos ka ng 1,200, hiningi ko pa sa mga churches, yung pala nandun naman pala ako, nakabalik din lang ako. Ay ayaw kong sabi ko, Lord, hindi ako kakain, hindi ako iinom, papasukin nyo lang ako sa Israel. Pwede pala mag-pray ng gano'n, no? Natotoo lang sa loob ko, hindi talaga ako makakain kahit gusto kong kumain ng uminom. Dahil sabi ko, Lord, pag ako hindi nakapasok sa Israel, palpak lahat. Sabi ko sa church, ang napakinggan ko, sabi ng Lord sa akin, pupunta ko ng Israel. May prophet na nagsabi sa akin na ako pupunta ng Israel. Tapos na-raise ko yung punto na pamasahe ng Israel. Tapos katapos na puso na ito, pala ako. Parang hindi ko matanggap, Ate Janet. Sabi ko, ayoko nito. Ayoko nang, sabi ko, Lord, parang awa niyo naman. At nandun na ako sa harapan, di ba? Nasa harapan na ako immigration officer, babae, naalala ko, sabi niya sa akin, how many months would you like to enter to Israel? Sabi ko, give me at least 1 year. Sabi ng I mean, how much money you have? Meron akong wallet. Tapos nilalabas ko yung US dollars ko. Kinuha ng immigration yung aking wallet. Yung babae, yung sa Bicurion Airport, kinuha niya, sabi niya, how much money you have? Sabi niya, 150, and you'd like to stay in Israel for 1 year for 150. Sabi niya, mamili ka. Kung ipipilit mo 1 year, palilipad na kita bukas. Then pag gusto mo, bigyan kita ng 1 month, mag-tourist, papapasukin kita. Sabi ko, 1 month is okay. Ay, ito ako Pilit mo 1 year. Sabi niya, bukas papalitan na kita. But if you want to visit Israel, I'll give you 1 month. Sabi ko, 1 month is okay. But then, November 31, 2001. The rest is history. May buhok pa ako nung ang buhok ko pa ay pwede kong mag-fly away. Kaya nag-fly away na. Si Melody payatot. Ako'y malaki na rin ng tiyan. At parang may na rin ako yung may buhok pa, pero may na rin yung parang manipis na rin, yung kita mo na rin. Pero anong ibig mong sabihin, Pastor? Tingnan mo. Ito, gusto ko nang kagad yung message natin. Dahil, doon na tayo sa last. Sige nga, may verse na pa ako. Basahin na lang natin. Una sa lahat, God is a matchmaker. Ano yung sabihin ng matchmaker? Diba? Sabi ng Diyos, Alan, ang magpapangasawa mo si Melody. Tapos, ang magiging pangalan ng panganay mo ay si Emmanuel. Tapos, ang bunso mo ay si Joseph. End of the story. Wala nang susunod. Ang Diyos ang nagdala, di ba? Sumama si Ruth kay Noemi dahil ayaw niyang iwan yung kanyang mother-in-law. Gusto niyang mag-serve kay Noemi. Amen ba? Yes. Tapos naging provider pa siya. Pero in the process of that, ay merong Boaz. God, gusto ko yung sabi mo. Kapag mo nga, dahil may sinabi siya maganda.
Nagpahinga lang siya. Isa pa. Isa pa. Si Boaz ay mayaman at Makapangyarihan. ibig sabihin ng kapangyarihan, meron siya mga tauhan. Di ba? Sabi niya, una, sa lahat, God is a matchmaker. Tapos, bakit God is a matchmaker? God the Lord raises up godly generations. Galing kay Boaz at Ruth, I see Obed. Tapos kay Obed, I see Yishai. Jesse, si Yishai. At galing kay Yishai, kay Jesse, I see David. At ito ang nakakapagtaka, ang palaging tinuturo ng Bible, ang palaging tinuturo ng mga Hudyo, dapat walang mixed marriage. Dapat pure ang dugo ng mga Hudyo at hindi makahaluan ng dugo ng Goy. Diba? Pero dito sa kwento natin, Ruth is a Moabite. She's not an Israelite. She's not Jewish. Naging Jewish lang siya nung tinapon niya yung mga Diyos-Diyosan ng Moab, tapos in-embrace niya ang Diyos ng Israel. Maliwanag ba? Pero by blood, she's not originally Jewish. Maliwanag ba? At makikita natin, ulit-ulit, nandiyan si, anong pangalan ng Rahab? Si Rahab, di ba? Si Rahab ng Jericho. She's not also Jewish. Sila yung mga kalaban, di ba? Siya ay nagtago ng spy. Sino yung mga spy? Yung mga tauhan, sino Joshua and Caleb. Kahit sa genealogy ni Jesus Christ, may mga taong hindi Jewish ba? Ito, ang napangasawa ni Uriah the Hittite ay Jewish. Ang pangalan ay Sheba. Diba? Ang gusto ng Lord, mag-raise up ng godly generation. Kaya pag meron kang anak, ang gusto ng Diyos ay mapalaki mo sila in the admonition of the Lord, in the fear of God. Amen ba, mga kapatid? Totoo ang purpose ng Diyos ay para sa iyo. Pero ikaw, hanggang 120 ka lang. Matatapos ka din. Dapat yung susunod sa iyo, as they take up the baton and follow you. Pastor, paano kaming mga 60 na? At wala kaming mga anak. Meron tayong tinatawag na spiritual children. Amen ba? I have 2 physical children, but maybe I have more spiritual children than physical children. Amen ba, mga kapatid? Meron kang kung wala kang anak in a natural way, you can have disciples. At dahil ikaw ang nag-alaga ng palaki, ikaw yung spiritual parent. Katulad ni Apostle Paul, meron siyang Timothy, meron siyang Titus, meron siyang inalagaan, meron siyang spiritual children. Amen ba, mga kapatid? God is a matchmaker. Kung single ka, pwede kang bigyan ng asawa. Amen. Amen? Amen. Pwede ka pa, no? Kamatayan lang ang maghihinder sa iyo. Kaya lang, baka companionship na lang, no? Hindi ko alam kung may himala pa rin ang womb mo. Tingnan natin, no? Kaya lang, hindi lahat ay Sarah. No? Huwag kayo mag-isip na, Pastor, magiging Sarah ako. Pag di ka naging Sarah, ano sa mga loob mo? Hindi, yung mga iba kasi, kahit na matanda na, gusto pa nilang pabuntis. Sa loob ko, amen! Kung ang pangalan mo ay Sarah, kung Sarah ka talaga, at asawa ka talaga ni Abraham. Pero ang pangalan mo ay Annalie. Bakit ba? Amen ba, mga kapatid? Hindi ka Sarah, hindi din Abraham ang asawa mo. Tapos ini-expect mo ikay mabubuntis ng Wala. Amen ba, mga kapatid? Do you get what I meant? Tama. Pangatlo, future couple should be Workers. si Ruth is a worker of the field. Kahit hindi siya, wala tayong nabanggit na
na-trade nung siya ay Moabite pa sa Moab. Nung pumunta siya sa Israel, she became an agriculturist, di ba? Hindi siya nagtatanim, siya ay harvester. Di ba? Hindi nga harvester. Tagapulot ng mga hinarvest niya. Nalaglag? Nalaglag ba? Nalaglag ba? Inilaglag! Di ba? Dahil na, kumbre naman ito, kawawa naman itong babaeng ito, ilaglag na natin. At kung babasahin yung buong story, ang pagkasabi ng story ay sinabihan din ni Boaz na sadyain yung maglaglag para marami siyang iuwi. Yeah? Na kung makikita natin, meron silang colorful love story na advice ni Noemi. Ang sabi nila, future couple should be workers. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos ng idol. Idol. Sabihin niyo ng idol. Idol. Hindi pwedeng idol, no? Dapat merong trabaho. Amen ba? Dapat mga tao ay o kayo mga kapatid, gusto nyo mag-pensionado na, uwi na kayo sa Pilipinas, no? Pero kami mga magtatrabaho pa kahit kami matanda na, dito muna kami. Amen. Amen. Diba? Amen. Pero pag kayo ayaw mo magtrabaho, uwi mo na kapatid. Liability ka sa Israel. Ang gusto namin, yung mga nagtatrabaho pa. Pastor, pagkatapos namin magtrabaho, ayaw niyo naman pag-relaxin. Doon ka dapat mag-relax. Dito, hindi pa lugar ito para pag-relaxan. Lugar ito ng Trabaho. kaya palaging sinasabi ni Ate Maya sa akin, Pastor, are you fit to work? Sa labog ko parang di na. Dahil parang gusto niya akong paalisin, no? Ay, hindi ka na fit, pwede ka na umuwi. And that's true. Yeah? Hindi ka naman na kaya mag-work. Okay na. Huwag naman yung uga ko. Pastor, kaya ko pa. Kailangan na kitang ihatid sa part-time mo. Sabi ko, huwag naman! No? Amen ba? Gusto ko naman yung katulad ni Ate Helen, uwi ka, maalagaan mo pa yung kaya mo pang maglakad, di ba? Enjoy. Huwag naman yung uuwi ka na ay, uugod ka na rin ay aalagaan pa na, ano? Hindi, dapat meron pa rin time na mag-enjoy life, no? Amen. Huwag ka naman uuwi na nasa kabaong mo. In Jesus' name. Oh, in Jesus' name. Pero meron kayong nauwi. Na gano'n, hindi mo na natirhan yung magandang bahay. Sayang Yung dami mong perang in-invest, hindi mo na di ba? Oo naman. Amen ba, mga kapatid? Dapat lahat ay workers. Pag ikaw ay nasa abroad, ikaw dapat ay worker. Kaya palagi natin sinasabi, bawal magkasakit. Pangalawa, bawal walang insurance! Baka si Pastor Alan naman yung pagbayarin mo. O hayaan mo ako'y maghihingi dito sa mga kapatid na parang awa nyo naman, para kay Cordapio. Huwag naman, di ba? Dapat may insurance ka. Amen. Amen ba? Amen. Pastor, mahal kasi. Kami naman ang gigipitin mo. Huwag naman, di ba? Dahil hindi ka naman namin matitiis. Pero huwag naman, huwag naman kami. Dapat nag-work ka, meron ka din budget para saan? Sa Insurance. insurance. Dapat may insurance. Ito, last, at least, pag may mga anak ka, dapat disiplinahin. Kung sa mga kapatid, ang form ng discipline natin ay iba na, no? Hindi na katulad ng dati. Noong panahon ko, cold date at pingot, okay na ako, no? Yung kapatid, kung di kami pumita mga bata, kundi, makakulong ka. Okay lang sa ating kulong papakulong. Oo, yun ang mahirap. Dahil yung tolerance nila for pain ay napakababa. Hindi sila nasanay na katulad natin, di ba? Yung mga bata tayo, sinisuguan tayo, minumura tayo, di ba? Yung mga kabataan ngayon, hindi pwedeng pagsabihan. Pagka napagsabihan mo, ayaw pa nang kausapin. Tama si Ben,
parang nagkakaroon na ng emotional wall, di ba? Iba na ang paano ngayon. Yung form ng discipline namin ni Manong Edison noon, hindi mo na pwedeng gawin sa mga bata. Wala. Iba na. Yung tolerance nila for pain at shame, hindi na katulad natin noon. Makapal talaga tayo. Kahit anong mura ng magulang natin, lumalampas, no? Ang mga bata ngayon, murahin mo, today, baka magsisi ka pa na minura mo. Totoo yun. That they could kill themselves actually. They could actually hurt themselves. Iba na ang mga kabataan ngayon. At kailangan ng yung tinatawag natin na yung pagdidisiplina mo, ay hindi lang palo. Baka hindi lang palo ang pagdidisiplina ngayon, di ba? Kailangan mo ng wisdom galing sa Diyos kung paano mo i-discipline yung anak mo. Amen ba, mga kapatid? And I'm not talking only sa mga katulad namin, mga tatay ni na Brother Alex, Brother Edison at ni Brother Papale. Mayroon din tayong mga spiritual children. How do you discipline your spiritual children? Diba? Paano mo inaasikaso yung mga sabi tayo na ito. Dito na tayo. Gusto ko sana i-highlight na si Boaz ay kinsman redeemer. Kaya lang, let's close this in prayer. Lord, ang dami naming similarities, Lord, ng mga taong nag-abroad, mga Pilipinong pumunta ng ibang bansa. At katulad ni Noemi and Ruth dito sa napag-aralan. And yet, Lord, sa lahat ng mga ginagawa namin sa mga nangyayari sa buhay namin, you're still concerned about our children, our partner. Iniisip niyo pa rin yung magiging anak namin. Hindi naman na kami magkaanak, yung mga spiritual children namin, na ma-disciple namin mahilapit sa inyo. In the future, Lord, pagdating namin sa langit, sila ang aming tunay na reward. And Lord, tonight as we close this sermon, we pray na you speak to the hearts of your people. Kung ano yung mga bagay na dahilan, Lord, kung bakit dinala mo sila dito sa Israel, ay maging maliwanag sa isip nila, Lord, na hindi lang talaga pera, Lord, ang dahilan. Isa yun sa Lord, sa mga dahilan. Pero hindi yun ang main kung bakit mo kami dinala. Dinala mo kami dito, Lord, dahil gusto mo ipatapos sa amin yung mga assignment namin sa buhay namin dito sa Israel. And we thank you, Lord, for calling us. And thank you, Lord, for putting us into the tribe, Lord, ni Noemi at ni Ruth. Mga tao, Lord, na tanging sa pakpak ng Panginoon lang umaasa. In whose wings we trust and live. We thank you, Lord, dahil pwede kaming umasa sa iyong malabay na pakpak. At iingatan mo kami, puprotektahan mo kami sa biyaheng ito hanggang sa pagdating namin sa give you glory and praise in Jesus' name. And all God's people will say, Amen.